Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang malaking kontrobersya talaga ang pagbitiw ni Vice President Sara Duterte Carpio bilang sekretary or sekretarya ng Departamento ng Edukasyon or ng DepEd. Ang anunsyong ito ay nagdulot talaga ng matinding kaba at pangamba hindi lamang sa mga kawani ng kagawaran kundi pati na rin sa mga magulang, mag-aaral at iba pang stakeholders sa sektor ng edukasyon. Isa sa mga kilalang personalidad na nagpahayag ng kanyang pagkabahala ay si Liza Smugs dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin dahil nga ay isa siya sa mga taong gustong magpaalis kay VP Sara bilang sekretarya ng Departamento ng Edukasyon. Ang kanyang pangamba ay nagdulot sa kanya ng matinding pag-iisip na baka bigla ang rumesbak itong si VP Sara laban sa kanya. Maraming mga guro at mga opisyal ng DepEd ang nangangamba sa posibleng epekto ng leadership vacuum na maaaring maganap. Ang kanilang mga pangamba ay nakatuon sa mga proyekto at reforma na nasimulan na ngunit maaaring maantala o hindi matuloy dahil sa pagbabago na sa pamumuno. Sa kabila ng malaking responsibilidad na nakataang or sa kanyang balikat, inamin ni Pangulong Kuting ng Norte na siya ay naliliti kung sino ang ipapalit kay VP Sara bilang sekretary or bilang sekretarya. Hindi biro ang pamunuan ng DepEd. Ang kailangan natin ng isang tao na may sapat na kakayahan at malasakit sa sektor ng edukasyon, ayon sa Pangulo. Ayon sa ilang malalapit na sources, kasulukuyang pinag-aaralan ng Pangulo ang ilang posibleng kandidato kabilang na ang ilang veteranong edukador at mga dating opisyal ng kagawaran. Gayunpaman, walang kumpirmadong pangalan ang inilalabas pa sa ngayon na dudulot ng mas matinding tensyon sa loob ng DepEd. Ang mga kawani ng DepEd kasama ang mga magulang at mag-aaral ay umaasa na magkaroon agad ng malinaw na direksyon at masigurong magpapatuloy ang mga nasimulang programa at proyekto. Sana ay mapili ang tamang tao na magpapatuloy at magpapalawak pa ng mga reforma na nasimulan ni VP Sara, pahayag ng isang guro mula sa Quezon City. Habang naghihintay ang buong bansa sa susunod na hakbang ng administrasyon, nananatiling tanging panalangin at pangarap ng bawat Pilipino ang mas maayos at dekalidad na edukasyon para sa lahat. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Itong si Ma'am Pamela at itong si Sir Marlon kaugnay sa mga posibleng dahilan at kung sino kaya ang posibleng ipalit dito kay Vice President Sara Duterte bilang Department of Education Secretary. Alam niyo ho mga kababayan, kailangan maging maingat itong Marcos administration kung sino man ang ipapalit dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi base sa ating mga nababasa sa social media, doon sa mga nakausap nating mga guro, no, nakipag-usap po kasi tayo sa mga guro, doon sa mga kakilala lang natin ang sentimiento ho ng mga guro, napakasaya ho nila sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Ngayon, pagka nagkamali ho ang administrasyon dito sa isa na to, imbis na mapabuti, kasi aminin man nila at hindi, yan ho ang gusto nilang mangyari, kaso talagang napabilis lang. Yun ho ang ating nakikita dito. Gusto ni Lisa Araneta Marcos, ni Tambaluslos, na umalis sa gabinete itong si VP Sara para maipwesto nila, para maging malinaw na talaga dito sa administrasyon kung sino talaga yung kumbaga standard bearer nila, no, pagdating sa 2028 election. At walang iba yung kundi si Martin Tambaluslos Romualdez. Mga kababayan, napakalabo naman nun. Tingnan nyo paano susuportahan ni Marcos etong si Tulfo, kasi talagang ang nagpupupukan ngayon Tulfo Duterte. Sa kabila ng lahat ng naglalabas ang mga programa, ang nakabandera ang pagmumukha, walang iba kung hindi si Tambaluslos. Hindi ho si Tulfo.
Hindi ho si Tulfo ang nakalagay diyan kasi meron hong ano, merong ideya na pinapalutang ng ibang mga vlogger na kung saan, decoy lang 'yang si Tambaluslos at talagang, ang susuportahan ng administrasyon, walang iba kundi itong si Tulfo. Pero sa tingin natin kay Tulfo, kung talagang malakas siya sa tao, hindi niya nakakailanging sumawsaw pa sa problema ng Duterte at Marcos. Nakukuha niyo ho ba mga kababayan? Kaya nananahimik yung mama, eh. Hindi na niya kailangang magsalita. So tanggalin na muna natin sa equation itong si Tulfo. Ngayon, ang problema ho dito mga kababayan, kailangan mag-ingat ng administrasyon sa pagpili ng susunod na kalihim ng Department of Education. Dahil pagka nagkamali ho sila, tandaan ho natin, yung mga guro, meron hong boses at merong bigat ang mga sinasabi niyan pagdating ng eleksyon. Ang wala lang hong bigat dyan na merong teacher sa pangalan, walang iba kundi yung ACT Teacher Party List. Yung kay Franz Castro, yun hong mga yon, ginamit lang yung salitang guro, pero hindi ho guro yung mga yon. Ibang subject ang tinuturo ng nagkaklase ho yung mga yon sa bundok. Ibang teacher ho. Wag ho natin paghaluin ng dalawa, ha. Merong teacher ang Department of Education, meron din teacher yung ACT Teacher Party List. Yung guro ho ng ACT Teacher Party List, nandun sa bundok. Doon ho sila nagtuturo. At kung yung mga subject na tinuturo nila, hindi ho natin alam kung ano yung mga yon. Ayun na nga mga kababayan, sabi ho ng mga nakausap nating guro, masaya sila sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte at doon sa matatag curriculum na kanyang gustong ipatupad. Kasi wala na siya, Tingnan natin kung yung matatag curriculum na yun na itutuloy ito noong papalit kay Sara Duterte. Ngayon, pagka inando lahat ng pumalit kay Vice President Sara Duterte, yung mga nagawa ni VP Sara na kung saan itong mga guro na 'to, naging masaya sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte at talagang nagkaroon sila ng oras para sa kanilang sarili. Kumbaga hindi lang yung kalidad, hindi lang ho kasi ang issue sa ating, edukasyon yung kalidad ng, pagtuturo sa ating mga kabataan ang tinutukan ni Vice President Sara Duterte. Ito hindi galing sa atin 'to, galing 'to dun sa mga nakausap natin. Ang sabi ho nila, yung naging approach ni Vice President Sara Duterte, hindi lang yung welfare ng mga learner na yung tawag diyan, 'di na pupil, 'no? Yung hindi lang yung welfare ng mga learner, kundi pati yung, welfare ng mga teacher. Yung hindi sila na-o-overwork, hindi sobrang taas ng mga load nila sa pagtuturo, hindi ho talagang tinutukan ni VP Sara para maging efficient at maging effective ang ating mga guro at mapataas ang antas ng edukasyon ng ating, mga learner, ay ang ginawa ho niya talagang inayos ho niya yung sistema nitong mga guro na 'to. Ngayon kung ano man yung sistema na yun, alamin niyo na lang ho kung meron kayong kilalang guro. Pero ang alam natin, nagkaroon sila ng sapat na oras para magpahinga, nagkaroon sila ng mga allowances, at pagka panahon ng bakasyon, hindi na nila iniisip yung kung anong mga naiwan nilang trabaho. Talagang nagkaroon sila ng me time ba, gano'n ho nangyari dito sa mga guro na 'to. Kaya maraming guro ngayong mga panahon na 'to, lubos na nasaktan sa pagbibitiw ni VP Sara bilang Department of Education Secretary. Para sa mga guro na talaga namang, sobrang nasaktan sa kaganapan na 'yan, konting tiis lang ho, 'no, konting tiis lang. Dadating ho tayo doon sa punto na yung lahat ng, pinangarap nitong ating, Vice Presidente para sa inyong mga guro at sa ating mga, mag-aaral, eh, maisa sa katuparan ho 'yan, sa mga darating na panahon. Ngayon, at ang matindi ho dito 'no, sa ating, mga nakausap na mga guro, karamihan ho dito, mga pinklawan. 'Yun ang matindi do'n, 'di ba? Mga pinklawan 'tong mga guro na 'to, pero noong hinawakan ho ni Vice President Sara Duterte yung Department of Education, naging masaya ho itong mga guro na 'to. Gano'n ho katindi yang si VP Sara. Pagdating sa pulitika, pagdating sa trabaho, talagang iniisang tabi niya yung, kulay ng pulitika. Pagka trabaho, trabaho ho. Istrikto yang ale,
Pero nung napunta ho siya diyan sa Department of Education, hindi lang ho mga estudyante, pati ho mga guro, pati yung mga teaching personnel ng Department of Education, minahal yang ali na yan. Kaya yung ating babala kanina pa dito sa administrasyon, dapat maging maingat sila kung sino man ang ipapalit. Kaya hindi ba ho kayo nagtataka kung bakit mapahanggang sa ngayon, etong si Marcos Jr., 'di ba? Kadalasan pagka nagbitiw yung isang secretary, after few hours meron nang i-a-announce yung PCO na etong si ganito ipapalit sa ganyan, 'di ba? Meron ganun, pero this time hindi ho sila basta-basta makapili. Kasi alam ho ng Malacanang na sobrang effective niyang si Vice President Sara Duterte diyan sa Department of Education. Hindi ho siya magiging best performing and most trusted and best performing government agency ang Department of Education kung hindi naging mahusay ang pamumuno ni VP Sara diyan. Kaya kailangan ho nilang pakapiliin ng maigi na kung saan yung mga naiwan nitong si Vice President Sara Duterte, hindi ho magmumukhang kasi ah, pagka nagkamali ng pagpili itong si Marcos Jr., yung mga guro na nagmahal kay Vice President Sara Duterte, sa tingin niyo ho anong gagawin sa administrasyon? Mabubwisit ho yung mga yan. Pagka nabwisit yan, panibagong sektor na naman ang nagagalit dito sa administrasyon. Hindi lang ho nagsasalita yung ating mga men in uniform pero maraming nabubwisit dyan. Meron na ho sa men in uniform, meron na sa mga manggagawa dahil walang trabaho, meron sa mga guro dahil nag-resign si VP Sara nang dahil sa pamumulitika ng pinsan ng presidente. Marami hong sektor ngayong mga panahon na to ang galit na dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya kailangan nagalingan niya. Kasi hindi lang ho, pagka kasi Department of Education, kasama na ho dyan pati yung mga magulang na nagpapaaral. Ngayon, itong mga magulang na to, nakita nila yung pamumuno ni VP Sara. Aba, ang husay, no? Gagawin na lang 5 subject, yung mga mahahalagang subject na lang ang ituturo sa ating mga anak. Aba, ang husay nun, hindi na kung ano-ano yung mga tinuturo sa mga anak natin, di ba? Ngayon, papasok itong isang Department of Education Secretary, binalik niya yung lumang curriculum na kung saan 12 subject. Walang namamaster yung ating mga kabataan. Di ba? Wala, pagdating sa reading, pagdating sa math, wala ho, kulelat sila kasi pag uwi nila sa bahay, ang dami nilang assignment, ang dami nilang ginagawa. Yun ho kasi ang pinatupad nitong si Vice President Sara Duterte. Talagang ifo-focus lang yung ating mga kabataan doon sa mga vital na subject na talagang kailangan tutukan at talagang kailangan doon sila pagalingin. Yun ho yung mga kababayan. Ngayon ho, dito sa video natin na to, napahaba na naman ng ating intro. Eto na! Dumako na ho tayo dito kay Senator Amy Marcos. Senator Amy, ayan ka na naman eh. Alam mo, Senator Amy, yung politika na yan, hindi pwedeng parang love life. Hindi ka pwedeng magmahal ng dalawa. Kung mahal mo yung mga Duterte, mahal mo yung mga Duterte. Babanatan mo yung mali. Kaya kung di mo binabanatan yung mali, hindi mo pwedeng mahalin yung mga Duterte. Kasi yung mga Duterte, binabanatan nila yung mali. Ano ho yung tayo nyo yung matikas na tayo doon sa nangyari dyan sa recent issue dyan sa West Philippine Sea. Sige. Kasi kung yung tayo nyo doon sa mga issue na yun, malabnaw at talaga namang matabang, hindi ho nyo pwedeng mahalin ng mga Duterte. Kasi yung mga yan talagang bumibira yan eh. Kita nyo si Mayor Baste? Pagka ayaw niya. Pagka meron kang mali, talagang kukall out ka niya. Parang si Tatay Digong lang. Ganun no, mga kababayan. Walang maraming cheche-bureche. I'm with you all the way. Loko-loko! Anong I'm with you all the way? Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Akala mo ba? Kasi sino bang pinapabilib mo niyan? Sige nga. Senator Amy, sinong pinapabilib mo dyan? Dyan sa banat mo na, I'm with you all the way. Kami? Mga kasama namin dito sa PH Update, naku po, Senator Ryan. I-text mo na lang yan kung ako sa'yo. I-text mo na lang yan kay VP Sara. Sabi mo, VP, I'm with you all the way. Yun, wala maraming cheche-bureche. Kasi yung mga taga-sunod, mga DDS, mga taga-suporta ng mga Duterte, mga nagtunay na nagmamahal dito sa bayan na to, hindi ho nabibilib sa inyo. Nabubwisit lang ho kami.
Eto na ho mga kababayan, tigilan niyo na yung pamamangka sa dalawang ilog. Kung sa Duterte kayo, tayuan niyo ng matikas yung mga isyung mga maiinit na isyu ngayon sa bansa. Kung para kayo sa kapatid niyo at talagang kung hinihintay niyo na banatan ko kapatid ko, hindi mangyayari yun. Punta ka kay Tambaluslo at kay Marcos Jr. Ha? Punta ka doon. Wala namang problema sa amin. Kahit pumunta ka doon, walang issue sa amin yan. Pero wag mo kaming paandaran ng iyong mga malalabnaw na banat. Again ha, baka ang hirap kasi kaya alam niyo mga kababayan, as much as possible, ito yung talagang dahilan. Nakwento ko na rin to sa mga naging nakakwentuhan natin dyan sa Facebook. Ayaw ho natin ma-associate as much as possible. Pero kaibigan ho natin yan. Sila Buster, sila Brothers. Kilala ho natin. Pero as much as possible, ayaw ho natin ma-associate sa mga grupo-grupo. Kasi pagka meron ho kayong binira, akala ng ibang nakikinig, ay, utos yan galing sa taas, pababa sa mga vlogger. Wala hong ganun sa PH Update. Yun ang iniiwasan natin. Ayaw kong ipaisip sa mga viewer natin. Ay, kaya pinagtatanggol yung mga KOJ si Pastor Kibuloy kasi merong ano yan sa... Wala akong ganun. Yun ho talaga ang Alam mo yun, ano mga iniiwasan ko dito? Iniiwasan ho natin, una, pera. Ayaw ho natin sa pera. Ayaw ho natin na i-involve sa pera, lalo na yung padala-padala. Ayaw ko ho yan. Mahirap ho yan. Allergic ho tayo dyan. Ayaw ho natin yan. Okay na ho tayo. Manood kayo, intindihin nyo, like, subscribe. Tapos na ho tayo dyan. Pera. Pangalawa, yung matagho tayo na yung ating mga sinasabi ay nanggagaling sa taas, yung merong nag-uutos sa atin para sabihin itong mga sinasabi natin sa PH Update. Wag ho, ayaw kong sumali sa mga ganong ano. Pero kaibigan natin yan, si Brothers, natin yan, kaibigan natin yung mga yan. Si Buster, nanonood ho ako sa mga yan eh. Pinapanood ko yan kasi to show support sa mga kasama natin. Kasi pagka ganun, mafe-feel nila na hindi nyo sila hinihila ng pababa. Kasi viewer, subscriber lang ho yan, mga numero lang yan. Yan si Ma'am Joey pinapanood ko, Third Floor Studio pinapanood. Lahat ho pinapanood ho natin. Nagpapakita ho tayo ng suporta sa mga kasama natin. Kasi naniniwala tayo sa mga pinaglalaban nila. Yun. Pero allergic ho talaga tayo doon sa baka sabihin ng mga ano dyan. Ayaw ho kasi natin matagas, bayaran. Ayaw ho natin yan. Mahirap yun. Pagka kasi tinag kayong bayaran, naku po, ang hirap nun. Mahirap yun. Kagaya ng mga Ensaymada vloggers. Kung hindi sila kwerdasan ng pera, hindi ho magsasalita yung mga yan. Yun ang atin dito. Ngayon, mamaya na ho natin balikan yung ano. Pasarap na naman yung kwentuhan natin. Itong tawag dito, presidential survey. Mamaya na ho siguro natin na pasadaan ulit yan. At talagang ratsadahan natin itong si Martin Tambalus Romualdez dahil tayo noong nakita na ho natin sumasablay, gusto na ho natin umalis si Vice President Sara Duterte. Pero again, merong sariling timeline yan. Meron siyang sariling timeline kung kailan siya bababa, kailan siya ano. Pero ito talagang si Martin Tambalus Romualdez. Kumbaga, siya yung naging nag-trigger at talagang na-realize ng marami sa ating mga kasama dito ay, naglulukuhan tayo dito. Iluloko tayo ng administrasyon. Imagine, Unity, yung pinsan mo binaboy yung ka-unity mo sa House of Representatives, di ka man lang umimik, di mo man lang sinabihan yung mga walang yung congressman na, ano ba naman kayo? Tropa natin yan ba't binabanatan nyo? Huwag niyong banatan yan, tropa natin yan. Di ba? Kahit simpleng ganun lang, dapat, masaya na nga ho tayo pagka nagsalita siya. Alam niyo kailan nagsalita itong si Marcos Jr.? Noong lumutang yung issue ng impeachment. Naku, siya pa ho yung pag-uusapan natin yan. Yung impeachment na yan, no? Wala na sa gabinete itong si VP Sara. Malamang sa malamang, meron na naman hong lulutang na impeachment issue niya. Speaking of, subaybayan lang ho natin yung mga susunod na kaganapan, pero pansamantala ho muna natin pakinggan ang ating mga iniidolo. Ito na ho. Alam ko maraming na kami sa inyo pero medyo na busy ho kasi tayo Marami ho kasing kaganapan.
At ito na po, ang inyong inyo ring mga iniidolo diyan sa third floor studio, itong si Sir Marlon at itong si Ma'am Pam. Sir, shoutout dito sa third floor studio. Isa ho yan sa mga channel na talagang nakikita natin na magtatagal dito sa space na ginagalawan natin. No? Magtatagal ho yung mga yan. Sila ho yung nakikita natin. Meron dyan kasi, ano lang, for example, ngayon lang, bukas wala na yan. Hindi sila pang matagalan, ika nga. Pero itong dalawang to magtatagal po. Ito ho mga kababayan. And speaking of sino nasa isip nyo magiging DepEd Secretary? Si Franz. Lenny. Ang lakas ng lakas Lakas. May Lakas. Ang umuugong kahapon si Ma'am Pam, yung mic yung tinatanong mo sa akin. Hindi kita makontak. Paano ba kita kontakin? Castro. Pakyapo. Alin? Meron dito? Hindi nga. Divisoria. Ano ba sinasakyan mo nasa FPU mo? Wala naman eh. Lakad lang eh. Kasi sampalok yung dorm mo, di ba? Yeah. Ako Social pa nga yung dorm, may boarding house. boarding house. So, ano Wow. ang pinagkaiba ng dorm sa boarding Eh, house? syempre, yung dorm yung mayayaman. Ganun ba yun? Dorm is, ang alam ko ang dorm, para na siyang service house na merong May kitchen, may kusina, may sala. boarding house kasi, di ba, usually, bed space, marami kayo sa isang room. Or yung Oh. isang room, pwede mong bilhin lahat ng bed space para sa iyo. Ah, okay. Something like that. Okay. Sorry, nakatira, DepEd. DepEd. Si Yun, DepEd. Castro, Naku po. si Lenny Robredo raw. Naku po. Sino ba nasa isip nyo? Sino yung mga pinapaugong nila? Si Castro, NPA, si Lenny, Lugaw. Pero De, ito naman si Sir Marlon. Si Lenny doubt Lutang. na Si Castro sa bundok nagkaklase. si Lenny Robredo, Pam, kasi kaya siya tumakbo, di ba may sinabi siya noon na napilitan siya tumakbo sa pagkapangulo kasi gusto niyang tapatan si BBM. I don't think so that it is still the same because wala na nga prinsipyo yung maraming tao ngayon. Oh well. Hindi, Correct. babalik lang Sa natin. politika. Babalik lang natin. Kahit Tapos, balik mo yan, Marlon, kung ang incumbent ay yung nakaupo ngayon, I don't think they still cry the same battles they ay did yung last. angulo na hanggang namatay si Jesse Robredo, former DILG secretary na asawa ni Lenny, na di umano ang nasa likod, may chismis na gano'n di umano, ay si Paquito Jojo Ochoa. That remains Naku po. an angle. Let's not go there. And then, kasi parang ang akin lang, sa sobrang, alam mo yun, lahat ng tao, lahat sila ngayon, na sila na ang sanipuwersa, sila ang tunay na unity team. Di ba merong parang salted egg na itong salted egg. Yung, di ba meron lumabas dyan nung campaign na Oo. yung pulang itlog, pinkish, na pag hinati mo, dilaw. So, Dilaw. kaya naging sila Ang galing nun. pink lawan. Ang galing nun. Ang galing nun. Tapos, and ngayon, the red and the pinks and the yellows apparently are just, one color with one objective and one vision for the country. Oo, Nakawanang oo, bansa. Pam, pero yung angulo naman kasi ni Lenny, Ochoa, and Jesse Robredo, iba kasi hanggang nung Going there. hindi lang, gusto ko lang ikwento, gusto ko lang, may backtracking lang. Ayaw mo na ako, konting narrative lang to. Ano ba to? Kasi nung panahon na yon, hindi nung panahon na yon, kamamatay lang ni Jesse Robredo, Correct. may report na niransak yung office ng DILG Secretary, Jesse Robredo, at di Okay. umano may hinahanap na documents against kay Paquito Jojo Ochoa na executive secretary that time. Panibagong conspiracy theory na naman to. Kasi 'di ba, yung ano daw 'yon, yung di umanong yung pagkasawi nitong si asawa nitong si Jessie, di umano stage daw 'yon. At ngayon itong kinikwento na sa atin itong si Sir Marlon na naku po, Paquito Ochoa. Ganyan ho sa loob ng mga dilawan. Kahit sila nagugurgura. Pero kasi sila kanya-kanyang mga bagahe.
Kung ano nangyari doon sa panahon ng mga dilaw, yun ho ang nangyayari ngayon. Kaya kung ano yung mga bagay ng mga nasa dilaw, ganon din ho yung mga bagay ng mga walang yan sa... office So, space. oo, nasa office. So, ang point Nako po. ko, we'll see kung paano nila mapapahino. Oh, totoo, marami ng dilawan, marami ng pinklawan ang nakatawid bakod sa Marcos administration. Pero kung titingnan maigi yun ni Leni Robredo, masyadong mabigat yun kung babaliwalain niya yung rift between ni ex-ES Ochoa at saka ng nasirang DILG Secretary. Anyway, nasabi ko lang naman yun. In her consideration to accept a post for DepEd. Oo, yun lang. Well, she's not even talking right now. She's not even voicing out her sentiments about how Alam niyo, pagka nakikita ko itong si Ma'am Pam, ang naalala ko yung mga teacher na masungit. Ma'am Pam, huwag kang magalit huwag kang magalit. Kasi meron akong teacher na masungit nung high school na pagka tumitig, parang niyang si Ma'am Pam, yung tipo, ayusin mo kamalikot. Pag kamalikot, PH update, ayusin mo. Kasi parang ganun yung titig niya, nakakatakot. Pagka tumititig siya ng ganun, tatakot na tayo, parang gusto natin magtago eh. Pagka tumititig siya, parang gusto na natin umilag eh. Kahit sa video lang. crooked the people in the government are these days. Yeah, pero ang hindi pa ako lumalabas sa media, na pinaka-latest na narinig ko, isa sa kino-consider na maging Naku po, DepEd ayan na. Secretary ay si Marikina Representative Stella Kimbo. Oh, Kimbo. Naku po, matindi ang ano na yan nitong si Sir, si Kimbo ang ipapalit. Naku po. Yung magaling di umanong ekonomista. Naku po. Di ba yun yung pinuproteri nila na kasunod nitong si Salceda? Kasi mga ekonomista ho yung mga yan mahusay. Di umanong mahuhusay. Tingnan natin, Kimbo, di ba? Pwede Kimbo. She's a teacher, tama? Ang She's a background ng teacher. Oo. Tingnan natin. Pero How bad will that go, dilaw if din siya. ever? Dilaw. Sa Super kakayahan, dilaw. Okay. sa kakayahan, saka sa, paano ba to? Sa credentials niya, tingin ko naman, pwede siya. Pero sa background niya, lalo ngayon siya ang Vice Chairman ng House Committee on Appreciation, APRO, di ba? Medyo, Vice Chair pala siya. medyo hindi maiiwasang mag-isip na naman yung mga katete natin sa kaebon-ebon natin na bakit siya? At saka ano to? Sindikato na naman to ng Tambangag? Sindikato na naman to ng Timbangag? Kaya nga, hindi, tambangag, tama yun. Tamba, los-los, na kasama yung mga bangag. Tambangag. Hindi timbangag, tambangag. Ayos. Ayun, may ganun lang. Bigyan na lang natin ng chance. We'll see. Abangan natin ang susunod na kabanata dahil Tingnan natin. meron pa namang 1 month si Yun lang naman ho ang lagi nating inaano dito. Tingnan natin, tapos yung mga development, kinokonekta lang natin sa mga sa mga nangyayari, di ba? Yun lang naman kaya natin gawin kasi wala tayong insider. Wala ho tayong connection sa mga sa mga talagang malalalim sa gobyerno, no? Kumbaga kung ano lang nababalita, kaya lagi tayong nagbabasa sa mga dyaryo. VP Sara para maging maayos yung transition na papalit sa kanya. Pero marami talagang mga nasa panig ng timbangag yung yung masyadong nagpiesta, nagdiwang at para pa nilang sinasabi na hindi karapat dapat maging DepEd Secretary noon pa si VP Sara na isang malaking kahangalan. Kahangalan. Iba ang latest mo. Iba ang latest. Ano yan? Yan Ano na. Tumawag sa akin kahapon. Oo, Yan tungkol na. sa Sada Iyan ho ang mga inaabangan natin yung mga tumatawag na ganyan. Kasi pagka tinawagan yan si Ma'am Pam, naku po. Pero nung ibig sabihin yan, pakinggan ho natin. lower chamber. anong sabi? Nagulat ako nung nag-reading ang phone ko. Sabi ko, Naku po. nakakatuwa naman. Isang congressman tumatawag Nagparamdam? sa akin. Ano sabi? Naku po. Ano ko naman to, kaibigan ko naman. Sige.
nagsabing ganyan. Yusek, ay anong Yusek? Pam lang po. Sabi ko. Bakit ano? Gulat na gulat ang gulat na gulat ang palasyo. Saan po? Sa ginawa ni VP. Eh di ba yun naman po yung hinihiling nila? Sabi Yes. ko, na Correct. mag-siya. Gusto nila, pero hindi nila alam na ganun kaaga niya gagawin. They were all caught off guard. Sabi na lang sa akin, Yusek, anong alam mo? Okay. Kaya mo pa hanggang sa ngayon, hindi pa nakakapili itong si Lisa Araneta Marcos kung sino ipapalit kay ano. Okay. Talagang nabulagaho sila no, sa pagbibitiw ni VP Sara. Busog, sabi ko, ako po ay ordinaryong tao na lamang. Oo. Ganun. Pangit ang sound. Pangit ang sound, Josephine Bon ni Ma'am Pam. Si Teresa, bakit po bad mood si Pam? Lagi naman ako. Yan ang pinaka-good mood niya. Tingnan mo. Sagad na. Hindi, ganyan ako talaga si Pamela. Pero napakabait po niya. Si Pamela, habang Mabait yan. Kahit yan si Sir Marlo, sobrang bait. Sobrang bait niya mga yan. Sila Ma'am Joey, mababait lahat yan. Si Ma'am Pebbles, mabait lahat. Huwag nagsusungit, na akong pagtanggol. habang nagsusungit, lalo gumaganda. Tingnan mo. Yo, Hindi ko pala nakikita yung gumaganda ako. Nag-e-echo yung kay Pam. Nag-e-echo, bakit? Ay, ano kaya yung pinindot mo? Miss Pam, ganda ng t-shirt. Saan pwede bumili niyan? Huwag niyo po ako tatanungin, bad mood po ako. Nag-echo si Pam. Lakas ng etos ni Pam, Miss Good. grabe no, sa lahat ng nangyayari na to, itong si Tamba nandun lang sa gilid, tahimik lang. Sige, banatan kayo dyan. Ako tahimik lang. Huwag niyo akong banatan. Hindi. Sama ka, Brad. Nagkaka-prepass ka eh. Sa lahat ng issue, isa ka sa mga nasa likod, no? Tapos, tahimik yung pangalan mo. Hindi. Hindi natin paihintulutan na hindi natin mapasadahan. Bawat video ho natin, I'll make sure na i-remind ko ho kayo na itong si Tambaluslos, isa ho siya sa mga big player sa likod ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa, okay? Huwag ho natin kalimutan kasi nagkakalimutan tayo. Bira tayo ng bira kay Lisa eh. Bira tayo ng bira kay BBM. Wala na ho, tapos na yung mga yan. Ngayon, naghahanap na lang ho sila kung sino yung papalit sa kanila na kung saan hindi ho sila makukulong pagkababa nila dyan sa Malacanang. Kasi tayo sigurado na pagkababa ng administrasyon na to, mahahalungkat lahat ng kababuyan na pinagagawa nila sa ating bansa. Yun ang sigurado natin dyan. Shot siya. Ay, ekos ba? Sorry, balit na ta. Tulo. Nars, echoing. Nag-e-echo nga, sabi ni Nars. Sabi naman ni Powerful God, amen. Okay naman po sound. Ayun. And speaking of Powerful God, batiin ko lang si Shote ko. Congrats anak. Nag-confirmation eh. Nasa online kanina, wala lang. Yeah. Congrats. God bless you more. Good. Ayan, wala na tuloy ako sa mood. Ay, ano ba yun? Ano yung kanina? Ay, yung may tumawag, music. Sabi, ano daw alam ko. Oo. Sabi ko, wala po kaming alam. Wala po kaming connection sa loob. Sabi ko, kung ano lang din po ang balita, yun lang din po ang yun lang din po ang ine-echo namin. Sabi ko, Tama. hindi, they were all caught off guard dun sa ginawa niya. So sabi ko, bakit po caught off guard? Baka po acting lang yan. At yan naman po talaga ang objective nila, ng paninira nila sa kanya, ang umalis siya. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita.
Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at ishare ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.